Palad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kapag nakakita po tayo ng taong maganda o gwapo, kalimitan sinasabi natin, noong nagpasabog ang Diyos ng kagandahan at kagwapuhan, naandoon siya. Front row, first liner, natanggap niya lahat. Kagandahan at kagwapuhan. Kapag mabait, ganun din. Present siya. Kapag matalino, sasabihin din natin, kinuha niya rin nung nagpasabog ng talino ang Diyos. Pero kung hindi kagandahan, hindi kagwapuhan, at masama pa ugali, sasabihin natin, ay absent siya noong nagpaulan ng Diyos ng mga ganong katangian. Ganon din sa ating ebanghelyo ngayon. Maaring sinasabi ng babae na swerte yung nung nagbigay ng application form ang Diyos, sino magiging nanay ni Jesus? Nakapila unang-una si Maria. Baka ganon yung iniisip niya. Pero alam naman natin na yung storya ay hindi ganoon. Alam naman natin na pinili si Maria, pinili ng Diyos. No? Pero bakit mapalad yung taong nakinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito? Kasi si Maria ganun din ang unang ginawa. Hindi naman siya kaagad naging nanay ng Diyos. Hindi siya naging ina ng Diyos. Hindi siya naging ina ni Jesus dahil ginusto niya. Nakinig muna siya sa anghel na bumisita, inialok sa kanya, pwede ka bang maging nanay ng Diyos? Maging nanay ni Jesus? Nakinig si Maria at tumugon at pumupad dito. No? So, ganun po ang unang step. Nung nakinig siya, kahit hindi siya sigurado kung ano mangyayari sa buhay niya, umuo siya, nagtiwala siya sa Diyos. Ganun din ang hamon sa atin. Ganun din ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos hindi namimili. No? Hindi siya limited time only. Hindi rin siya limited space o lugar. So hindi natin pwede sabihin mapalad lang si Maria na ina ng Diyos, mapalad lang si Jose na naging ama niya dito sa lupa, mapalad lang yung mga kaibigan niya, yung mga disipulo at apostoles na nakasama niya sa kanyang misyon. Patuloy ang pag-ulan ng biyaya ng Diyos hanggang sa atin ngayon. Basta ang sabi lang ni Jesus, mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. It transcends time and space. Tayo ngayon dito sa Pilipinas, maaaring hindi natin pisikal na naging kapiling si Jesus, subalit dahil nakikinig tayo sa kanyang salita at tumutupad tayo, mapalad na rin tayo. Ganun po ang hamon at tawag sa atin ni Jesus.
Sa pagpapatuloy ng ating misa, ito po ang ating hihilingin na matuto tayong makinig sa salita ng Diyos at hindi lang basta-basta makinig, kundi tupdin ito, isabuhay ito, nang sa gayon mananahan sa atin ang Diyos.